Sa iisang himpilan, Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon. at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide. Trending issues na pinag-uusapan. World News in 5. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Siksik sa impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738, Sports Radio 918 Radyo Magazine, 1278. at Radio Pilipinas World Service Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. AM and FM Collab Collab. sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Po sa inyong lahat, 12 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao at syempre po sa lahat po ng mga nakatutok, Team Live o Replay man po kayo, no? Budget Peeps, welcome po sa ating ika-103 episode ngayong unang Biyernes ng Marso. Parang kailan lang, no? January, February, March na Tama, agad. no? Mag-iisang quarter na agad tayo, no? Tuloy-tuloy lamang po ang ating pagbibigay ng balita at impormasyon sa inyo. Nasaan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Ako naman po si Pau Borja mula dito sa Department of Budget and Management. Oras na po para sa makabuluhang talakayan, no, Eric? Grabe, sabi mo nga kanina. Live na live po tayo. live No? po Maraming tayo, mga no? pangyayari sa ating paligid na syempre hindi natin Yes. mapapaalam sa mga viewers and listeners. Kaya naman, welcome po dito sa Usapang Budget Natin, dahil budget natin to. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At syempre sa bayan din po tayong napapanood sa TV, no? Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At
syempre, live din po tayo sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Syempre sa Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni Yusek Goddess Hope Libira na may higit 4.6 million followers na. Wow, padagdag And still padagdag. counting. Oo nga eh. Siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa dahil marami po kayong aabangan ngayong hapon. Yes, at syempre, Happy National Women's Month, Budget Yun. Peeps. Nakikiisa po ang usapang budget natin, no? At ang Department of Budget and Management sa pagdiriwang po ng National Women's Month. At sa pangunguna nga po ni Secretary Rolly Toledo ng Department of Budget and Management, patuloy po nating isinusulong ang epektibong paggamit ng Gender and Development or GAD budget upang matiyak na natutukan ang pangangailangan ng mga kababaihan sa lahat ng sektor. At ngayong National Women's Month, no, ipagdiwang natin ang lakas, talino at boses ng mga Pilipina na patuloy po na lumilikha ng positibong pagbabago sa ating lipunan. Dahil po sa bagong Pilipinas, ang kababaihan po ay hindi lang nakikinabang, kundi nabibigyan din po ng pagkakataon upang makilahok at nangunguna sa paghubog ng kinabukasan ng bayan. At dahil buwan ng kababaihan, hindi malalayo ang topic natin dyan, di ba, Pao? Tama ka dyan, Eric, no? Kasi ngayong National Women's Month, ipinagdiriwang po natin ang galing, tapang at kontribusyon po ng mga Pilipina sa iba't ibang larangan. Kaya sa pagpapaunlad po yan ng ating bansa. Yes. Kaya naman po makakasama natin mamayang hapon si Philippine Women's Month. Philippine Commission on Women Executive Director Narlene Santos Millar. Yun, abangan po ninyo yan. Pero bagong lahat, tumako muna tayo sa ating balitaang DBM. Narito na po ang ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News. 16 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, magkasama pong nanumpa at itinalaga bilang Auxiliary Vice Admiral at Rear Admiral ng Philippine Coast Guard Auxiliary o PCGA sina Executive Secretary Ralph Recto at Department of Budget and Management Secretary Rolly Toledo sa ginanap po na donning at oath-taking ceremony ng PCGA Executive Squadron noong ika-27 ng Pebrero sa BRP Teresa Magbanwa. Pinangunahan po ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban at ang donning at oath-taking ceremony kung saan nagbigay ng mensahe si Executive Secretary Recto. Binigyang din po ni Recto na ang pagkakatalaga po sa kanilang bagong tungkulin ay kaakibat po ng mas mataas na pananagutan sa paglilingkod po sa bayan. Kabilang din po sa tinalagang Auxiliary Commodore ng PCGA Executive Squadron sina Senior Deputy Executive Secretary Attorney Maria Lualhati Dorotan Giuseco, OES Director Cherry May Gonzalez, DBM Assistant Secretary and Chief of Staff Angel Magtalas, DBM Assistant Director and Head Executive Assistant Robin Gumasing at ang aktor at TV host na si Luis Manzano. Sa pareho pong okasyon, ginawaran po ng Auxiliary Merit Medal and Ribbon si DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran bilang pagkilala po sa kanyang generous and meritorious support sa Philippine Coast Guard Dragon Boat Team. Congratulations din po kay Yusek, no? Isang patunay na yung bilang isang babae na talagang namumuno lalong-lalo na sa pagsuporta sa Philippine Coast Guard. Congratulations po sa PCG at sa iba pa pong mga balita. Nakiisa si Department of Budget and Management Under Secretary Goddess Hope Libiran sa Policy Forum on Advancing the Legislative Agenda on Women, Peace and Security na inorganisa ng Philippine Legislators Committee on Population and Development Foundation Incorporated bilang kinatawan ni DBM Secretary Rolly Toledo. Binigyang diin ni Yusek Libiran na ang pagsusulong ng women empowerment sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi lamang po basta isang direktiba, kundi polisiya at prioridad. Iginiit rin niya na sa simula pa lamang ng administrasyon, malinaw sa Pangulo na ang kaunlaran ay dapat inklusibo at walang Filipino, especially walang Filipina na may iwan. Hinikayat din ng Undersecretary ang bawat isa na tapatan ang adhikaing ito ng administrasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng sama-samang pagtindig at pagsuporta sa pagsusulong ng karapatan at kakayahan ng kababaihan. Nagpahayag rin ng kanilang mensahe ng commitment ang iba't ibang komite sa Kamara at habang personal din na nagpahayag ng kanilang suporta, ang mga kinatawan mula sa Armed Forces of the Philippines, National Commission on Muslim Filipinos, National Commission on Indigenous Peoples at Council for the Welfare of the Children at mga civil society organization.
19 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pa po nating balita, nagpulong po sa unang pagkakataon ngayong 2026 ang Department of Budget and Management at Civil Service Commission Project Management Unit upang ipagpatuloy po ang kanilang pagtalakay sa mahalagang usapin kaugnay po ng Philippine Service Modernization Project o PCSMP. Ang nasabing pulong po ay pinangungunahan na DBM Undersecretary Maria Francesca Del Rosario at si CSC PCSMP Project Manager Mr. Mark Rafael Pavi na ginanap po sa DBM Central Office. Kabilang po sa mga tinalakay ang business process review and streamlining, schedule of the project steering committee meeting, national payroll system at data governance. Partikular na po ang pagbuo ng mga polisiya po sa data sharing upang matiyak ang proteksyon ng personal information ng mga kawani ng gobyerno. Makikipagtulungan din po ang DBM sa CSC upang maisakatuparan ang National Payroll System bilang isa po sa mga pangunahing component ng proyekto at bilang bahagi rin po ng patuloy na pagsisikap ng dalawang ahensya tungo po sa mas episyente, makabago at responsableng digital na pamamahala ng civil service. Ang inisyatibang ito ay bahagi rin po ng patuloy na institutional reform efforts ng ahensya sa pamumuno po at gabay ni DBM Secretary Rolly Toledo. Alinsunod po yan sa socio-economic agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para po sa isang digital, inklusibo at episyenteng serbisyo publiko. Nakiisa po si DBM Secretary Rolly Toledo at Yusek Goddess Hope Libiran sa selebrasyon ng 70th anniversary ng Japan-Philippines Friendship na may temang Weaving the Future Together, Peace, Prosperity, Possibilities noong March 3, 2026. Naging mainit ang pagtanggap sa kanila ni Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, na nagbalik tanaw din sa naging kolaborasyon at ugnayan ng dalawang bansa sa pagpapabuti po ng iba't ibang sektor ng lipunan. Sa naturang aktibidad ay nakibahagi rin ang ilang miyembro ng Senado, mga miyembro ng Diplomatic Corps at iba pang mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pribadong sektor, pati na rin po si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Nagpahayag din ng pasasalamat ang Japanese Embassy sa bawat isang dumalo sa programa kung saan kasabay na ipinagdiwang ang 65th na kaarawan ni Emperor Naruhito ng Japan. 22 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon sa ating panghuling balita ngayong hapong ito. Tinipo ng Department of Budget and Management Regional Office 2 o DBM Regional Office 2 ang nasa 172 mga kawani ng Regional Line Agencies o RLAS at State Universities and Colleges mula po sa rehiyon para po sa Fiscal Year 2027 Budget Preparation Forum noong February 10. Sa kanyang mensahe po, binigyang diin ni DBM Regional Office 2 Acting Director Jose Pamitan ang kahalagahan po na naayon sa Fiscal Year 2027 National Budget Call ang mga isinusumiti pong local budget proposals. Aniya kinakailangan ng mga implementation-ready projects, fiscal discipline at mas malakas po na interagency convergence lalo na po sa mga pangunahing prioridad na sektor gaya po ng agrikultura, food security, climate resilience, infrastructure, digitalization at human capital development. Hinikayat din niya ang mga dumalo sa aktibidad na lumikha po ng FY 2027 budget proposal na maghahatid po ng pagbabagong mararamdaman ng mga mamamayan ng Cagayan Valley. Nagsagawa po ng technical sessions ang DBM na nagbigay sa mga dumalo ng mas malalim na pangunawa sa budget preparation process. Ito ay upang matiyak na mga sinusumiting proposal ay tutugon sa regional and national developmental needs. At yan po ang kabuuan na ating tampok na balita dito po sa ating Budget News. Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang usapang budget natin makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is only the beginning. Ito, dissertation lamang ito, kagaya ng mga ginagawa natin sa ibang lugar. This is not going to be one time. We will keep doing this until we have the more long-term solutions. At hopefully, on the road, we design everything properly. Di na natin kailangan paulit-ulit ng binabalik-balikan.
Tinaasan natin na mahigit 34 na bilyong piso ang ating LGSF para sa 2026. Mula sa LGSF, mamamahagi tayo na bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital at health station. Susuportahin din natin ang pagsasagawa ng farm-to-market road at local road network upang bumaba ang presyo ng mga bilihin at tumaas naman ang kita ng mga nagsasaka. Sa loob ng command center, dahil po nagpalipad po tayo ng satellite, mas maaga ngayon nating natutukoy kung kailan magpapakawala ng tubig, kailan dapat maging handa sa pagbaha, at kailan dapat magbigay ng babala sa ating mga komunidad na magiging apektado. All member states share the aspiration that ASEAN should return to its old role of being a global economic driver. If we could develop that intra-trade within ASEAN, I think that would serve a great purpose. Etong bagong repacking center, puro makina na. Hanggang 30,000 kaya nila a day. Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Nagbabalik po ang usapang budget natin. Eric, shoutout na muna natin ang mga gustong magpabati. Dyan. Yes po, happy birthday daw po sa hubby ni Telma Lirio, si Nilo Velasco at sa kanya pong beautiful daughter, Talia L. Velasco. Salamat daw, cousin. Wow, salamat. Salamat din na insan sa pagsuporta sa usapang budget natin. Miss talaga. Telma Lirio. Ayan. Ayun. Samantala po, para sa ating local government units, siguradong pamilyar na kayo dito, no? Ang Ugnayang Bayan Portal na dating tinatawag na DRSL or Digital Requests Submission for Local Government Support Fund. Ngayon, mas pinabilis at pinahusay po na ang proseso sa pagre-request po ng financial assistance para sa mga programa at proyekto ng LGUs. Sabi nga, ay easy as 1, 2, 3. As easy as 1, 2, 3. Paano nga ba gumagana ang Ugnayang Bayan Portal? Alamin natin yan sa pamamagitan ng isang audiovisual presentation na ito. Let's watch this. Good news mga ka-LGU! Mas pinadali na ang pagpapadala ng request ng financial assistance para sa mga programa at proyekto ng mga LGUs sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF-FA to LGUs. Ito ay sa pamamagitan ng Ugnayang Bayan Portal, ang katuwang ng LGU sa kaunlaran.
Dahil fully digitalized na tayo, online na ang proseso, kaya't pwede nang gawin ang request sa pamamagitan lamang ng laptop or cellphone. Isa ito sa mga mahahalagang digital transformation initiatives ng Department of Budget and Management para sa mas tapat, mas mabilis, at mas mahusay na serbisyo publiko. Ang Ugnayang Bayan Portal ay maaaring gamitin ng lahat ng LGUs na may registered at verified accounts. Paano nga ba gumawa ng account? Simple lang. Una, bisitahin ang DBM website sa www.dbm.gov.ph. Pumunta sa DBM Issuances at hanapin ang Local Budget Circulars. Sa ilalim ng 2026 tab, piliin ang Local Budget Circular at i-click ang Download Annex B, LGU User Registration Form. I-fill out ang LGU User Registration Form at tandaan na kailangang pirmado ito ng inyong Local Chief Executive. Ipanotaryo ang form at isubmit online sa email address ng pinakamalapit na DBM Regional Office sa inyong lugar. Maaaring makuha ang impormasyon ito sa link na ito. Matapos niyan, maaari nang iproseso ng DBM ang registration ng LGU. Makatatanggap kayo ng email na naglalaman ng inyong username at password. Maaaring palitan ng LGU ang password nito at matapos ang verification, ay pwede nang gamitin ng inyong local chief executive ang Ugnayang Bayan Portal. At dahil may account ka na, pupunta naman tayo sa pagpapadala ng request. Ang pagpapadala ng request para sa financial assistance ay as easy as 1, 2, and 3. 1. Mag-log in. 2. Pumili ng proyekto. At 3. Ipasa ang request. Narito naman ang step-by-step process. Step 1. Mag-log in. I-search ang DBM Apps portal at mag-log in gamit ang inyong registered at verified account. I-click ang Ugnayang Bayan Portal. I-click ang Request for New OTP at ipapadala ang OTP code sa registered email address. I-input ang OTP at isubmit ito. Lalabas sa screen ang dashboard. I-double-click ang specific location. Lalabas sa screen ang request list. I-click ang Add New Request. Step 2. Pumili ng proyekto. Makikita ito sa list of eligible projects. Maaari rin i-click ang Add Project at mamili sa drop-down na listahan. Matapos i-click ang Add Project, maaari nang pumili ang LGU ng nais nilang proyekto. I-fill out ang mga hinihinging impormasyon at mag-admin entry. Kung nasa lanta ang LGU ng kalamidad sa kasalukuyang taon, pwede rin i-click ang box ng Calamity/Disaster Affected LGU in Calendar Year 2026. Step 3. Ipasa ang request. Matapos ang pag-update o pagpili ng mga proposed projects, i-click ang arrow down button katabi ng new request. I-click ang Save Request. Pagkasubmit ng LGU, ay tatawagin itong draft. I-click ang arrow down button na katabi ng draft at i-click ang Save Request. Pagkatapos ay i-click ang Submit Request. Matapos masubmit ang request, basahin at suriin ang attestations at i-click ang Submit. Ang attestations ay mga pagpapatunay ng LGU patungkol sa mga proyektong nais i-request sa ilalim ng LGSF FA to LGUs. Sa pamamagitan ng mga ito, sinasang-ayunan at pinagtitibay ng LGU ang kanyang responsibilidad at pananagutan sa paghahanda at pagpapatupad ng mga proyekto. Siguraduhin na tama ang contact details ng inyong local chief executive na lalabas sa screen at pagkatapos ay i-click ang Submit. Matapos i-submit, ay makikita sa dashboard ang submitted status sa Ugnayang Bayan Portal. Makikita ang detalye ng request sa LGU Request tab kasama ang tracking number nito. Pwede ring i-view o i-download ang kopya ng inyong request sa pamamagitan ng portal.
lalabas ang kopya ng System-Generated Special Budget Request, attestations at contact details ng local chief executive. May kasama rin itong project profile for motor vehicles kung may request para sa pagbili ng sasakyan. Kung kinakailangan pang magpasa ng LGU ng ibang request, ulitin lamang mula sa Step 2. Asahang makakatanggap ang LGU ng acknowledgement receipt sa registered email. Para naman makaiwas sa pagbibigay ng sensitibong impormasyon sa ibang tao, pinaalalahanan ang lahat na hindi magbibigay ang DBM ng status o detalye ng paglalabas ng pondo sa telepono o email. Makikita lamang ang status ng request ng LGU sa registered account nito sa ugnayang Bayan Portal. Padadalhan ng DBM ng email ang local chief executive upang kumpirmahin kung aprobado o hindi ang request. Limitado lamang ang bilang ng request na maaaring isubmit, kaya i-double check at siguraduhin ang pagkakaayos ng bawat detalye sa portal bago ito isubmit. Paalala lang mga ka-LGU, huwag kalimutang mag-log out. Ganyan lamang kasimple. At yan ang mas pinahusay, mas pinabilis, at mas epektibong proseso ng pag-request ng financial assistance ng ating mga LGUs para sa kani-kanilang programa at proyekto. Ito ay para tuloy-tuloy ang progreso para sa lahat ng Pilipino at ang serbisyo ng gobyerno ay ramdam hanggang sa pinakamalalayong komunidad. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat bayan mahalaga. Bawat bayan makikinabang. Kaya't ang Ugnayang Bayan Portal, katuwang ng LGU sa kaunlaran. Bawat bayan, makikinabang. Ganda ng boss ni Yusek talaga. So Natunghayan po ninyo ang ABP tungkol po sa Ugnayang Bayan Portal. Ginaya ko rin si Yusek Portal na ipinaliwanag po sa atin ni Yusek Goddess Hope Libiran. Ayun, maraming salamat po Yusek. Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo. At syempre sa bayan din po tayo napapanood sa TV. Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre sa FB pages po tulad po ng Radyo Pilipinas, usapang budget natin ng DBM, at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Samantala Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating Budget Picks. Yes, correct na ka dyan dahil narito na at oras na para sa ating Budget Matters. Usapang budget natin. Budget Matters. Budget Pips, sabi nga natin kanina no, ay ipinagdiriwang natin ang buwan ng mga kababaihan. At ngayon ang mga kasama po natin ay mula po sa Philippine Commission on Women. Live via Zoom po, magandang hapon po sa iyo. Maraming salamat. Good afternoon po, Edie Narlene Santos. Edie Narlene, live Yes via po. Zoom. Welcome Ayun. po dito po sa Yes, Budget magandang Matters. hapon, Miss Pao and Mr. Eric. Ay, gustong gusto ko yung energy ni Yun Ma'am. no, parang mas mas sobrang ganda ng energy ni Ma'am, sobrang no? yung energy niya. Paulit nga po, Ma'am. Parang nakabubuhayan kami. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong dalawa, Miss Pao and Mr. Eric, at maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng opportunity no na makisali dito sa usapang budget natin. Kami po ang dapat magpasalamat Oo nga. kasi alam ko po busy po kayo. Siyempre ngayon yung kick-off Opening, launch, no? yung Yes. opening po ng National Women's Month, at talaga naman po nagbigay po kayo ng oras sa amin. Kaya thank you. Wow, kumanta. Hindi Maraming po. salamat po, Edie Narlene. No? Hindi po, no, bago po tayo magsimula na po natin. Ano po ba yung mandato po ng Philippine Commission on Women, at ano po ba yung pinakamahalagang tungkulin po ng PCW, lalong-lalo na po no, sa pagsusulong po ng karapatan at kapakanan po ng kababaihan sa bansa, at babae lang po ba yung sinusulong yung karapatan? Opo, sige. Ang Philippine Commission on Women po ay isang ahensya ng pamahalaan na 51 years na in existence, no? So, we were created in 1975 by the father of our current president, no, si former President Ferdinand Marcos Sr. So, siya yung nag-create ng National Commission on the Role of Filipino Women. So, but in 2009, with the adoption and passage of the Magna Carta of Women, pinalitan yung pangalan namin, medyo pinaikse
from National Commission on the Role of Filipino Women to the Philippine Commission on Women. So kami yung tumatayong National Women's Machinery ng government natin, ano. So ibig sabihin nito, kami yung national entity sa pamahalaan na nagsusulong ng gender equality at women's empowerment. So policy making, oversight, monitoring, and evaluation. Unfortunately, hindi kami direct service provider, no? Hindi kami kanong DSWD, yung mga DTI, DOH, na talagang tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Kami ay talagang nasa level ng policy making, oversight, technical assistance. So yun yung mga ginagawa namin. So isa sa mga mandato namin under the Magna Carta of Women ay yung pagsusulong ng mga pagpapasa ng mga batas na discriminatory against women, no? Ito yung tinatawag naming Women's Priority Legislative Agenda. Pangalawa, sinusulong din namin yung tinatawag nating gender mainstreaming as a strategy in the government kasi meron tayong tinatawag na 5% God budget. Yes So siguro mamaya mas itatanong nyo ano po yung God budget. Yes po. Pero ito yung legislated policy, no, sa government natin sa ating bansa kung saan nag-allocate ng budget ang lahat ng government agency down to the barangay level para mag-address ng gender issues sa kanilang mga programa at serbisyo. Yun, Edie, no? Ano po ba yung opisyal na tema ngayong Women's Month? Ano po yung kakaiba sa pagdiriwang nito ngayong taon? Tsaka saan po nakatuon ang mensahe ng selebrasyon ngayong Women's Month? Yes, ngayong buwan na to talagang napakadaming celebration for women, ano. So kasama dito yung buong buwan ng Marso ay dineklara bilang Women's Role in History Month. First week of March yung Women's Week. Of course, March 8, alam natin ito yung international celebration, ano. In other countries, meron tayong March 8 na Women's Day. Pero dito lang sa Pilipinas merong Women's Month. Kasi talagang may batas tayo on that. Meron din tayong kasabay nito yung fourth week of March, yung protection of and gender fair treatment of girl children. And of course, every last Monday of March, ito yung Women with Disabilities Day. So talagang pinagsama-sama sa buwan ng Marso yung pagtalakay sa mga concerns ng kababaihan, including women na nabebelong sa marginalized sector. So ano ba yung tema natin? No? Ang team pa rin naman natin ngayon ay sumusunod dun sa ating team pa since 2017. Ano, ito yung tinatawag nating We for Gender Equality and Inclusive Society. So ang ibig sabihin ng we, women and everyone, ibig sabihin hindi lang kababaihan ang may responsibilidad sa gender equality. Lahat tayo, lalaki, babae, kabataan, bata, private sector, government sector, may papel para makamit ang women and gender equality. Tapos yung women's empowerment, ito yung hindi sapat lang na i-recognize na may mga karapatan ng kababaihan. Kailangan may concrete action, no? So bibigyan natin ng mga affirmative action, equal access ang mga kababaihan. Pag sinabi ng mga inclusive society, ito yung syempre no one is left behind. Ito yung talagang ano naman ito, flagship program ng ating pamahalaan, di ba, na ano man ang kasarian, edad, kultura, siguro sexual orientation and gender identity o estado sa buhay, dapat hindi mapapag-iwanan ng mga development efforts ng ating pamahalaan. So yun yung ating major team. Pero meron tayong sub-team, no? Miss Pao at saka Mr. Eric. Ito yung Lead Like Babaylan. Yun po, ang ganda, no? Ang ganda. Curious nga po kami. Ako nakikita ko rin sa mga tarpaulin. Halimbawa, dun nakasakay ako sa bus, tapos biglang may nakita ako, ay, Lead Like Babaylan. So, magtatanong ako, ano po ba yung isang babaylan at ano po ba yung tungkulin ng isang babaylan sa lipunan noon at paano po ito mauugnay yung role nila ngayon, siyempre sa kasalukuyan at sa pagbibigay po natin ng sa mga kababaihan, pagpapahalaga lalong-lalo na po sa karapatan at kapakanan po nila ngayong Women's Month. Yes, thank you Mr. Eric. So ano ba yung babaylan? Ano ito, actually it's really a pre-colonial Philippine context, no? Bago pa tayo sinakop ng mga dayuhan, tinitignan natin during the earlier times, ang Pilipino, ang Pilipinas walang gender discrimination. Pantay ang pagtingin sa babae at lalaki. Maaaring syempre, tinitignan natin ang head of the community, yung mga tinatawag na datu, mga kalalakihan yon. Pero kapartner nila, yung tinatawag nilang mga spiritual leaders, kung saan ito ay mga babae. Minsan meron pa nga mga
transgender people noon ay yung mga member of LGBTQI kasi talaga namang ang pre-colonial Philippines pwedeng magdamit ka ng pangbabae kahit lalaki ka. No, so hindi yun dinidiscriminate. Actually, women of pre-colonial Philippines are revered, no? So sila ay mga authority, sila talaga yung nagbibigay ng message, binibigyan ng mensahe ng bathala para i-guide yung mga datos natin. So ito yung mga nasusulat sa ancient history ng ating pre-colonial Philippines, ano? So ayon na sa isa sa mga Philippine historian, no, si Susan Lazar, yung ganitong sistema nagpapakita na yung pre-colonial society sa Pilipinas mas matriarchal kesa patriarchal. So ibig sabihin nito, pag sinabing lead like a babaylan, aalalahanin natin muli yung mga leadership qualities ng pre-colonial Philippines. Kasi nga alam naman natin through the effects of colonization, medyo nagkaroon ng discriminatory conditioning, no, sa ating mga kababaihan na nirelegate lang sila sa bahay, hindi ka pwede maging leader. But alam naman natin, in pre-colonial times, women have been part of economy, part of politics, and part of decision making. Ayun, Edie Narlino, ito po, pag-usapan na po natin yung gender and development budget or women's budget na 5% po. Ano po yung saklaw nito at ano-ano po yung dapat ipatupad sa ilalim nito? Yes, napaka-importanting marinig ito ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Yes, para malaman nila. Ang Pilipinas po lamang ang bansa na may 2 o 3 batas na nagle-legislate ng God budget, no? Una po dyan yung Republic Act 7192 kung saan 5 to 30% of official development assistance, ito po yung galing sa mga donors, no? Ay dapat daw ay ma-implement to address gender issues, no? Pangalawa, ang ating GAA, yung General Appropriations Act, na syempre ang DBM ang magpapasimula nito, yung National Expenditure Program. Okay. So nakalagay doon at least 5% of total appropriations of different government agencies and local government units should be spent, no, to address gender issues of their stakeholders, of their constituents, and of their organization. And then lastly, yung Magna Carta of Women. Under the institutional mechanisms of the MCW, dapat daw lahat ng government agency ay mag-prepare ng tinatawag nating God Plan. No? At ang God Plan na ito, ang cost ng pag-implement ng God Plan should be at least 5%. So pag sinabing at least, ibig sabihin it could be more. More, no? It could be the total budget of the agency. Kaya nga, ina-adapt natin yung gender mainstreaming as a strategy. Para hindi lang sabihin natin, pang Women's Month lang tayo, gagastos para sa kababaihan. Hindi. Lahat ng possible programs na pwedeng mag-address ng gender issue ay pwedeng maipasok sa ating God budget. So ito po, Edie, no, hindi lang naman po kababaihan, malinaw po yung saklaw po ng God at tama po ba? So paanong paraan po natin na makikita o makikinabang po yung mga kalalakihan at syempre po yung member po ng LGBTQIA+ community dito? Yes, definitely. Hindi lang pang kababaihan ang God budget. Of course, alam naman natin, meron pa rin mga issues ang kababaihan, hindi pa rin equal, ano? Okay. Pero of course, the God budget is also addressing the concerns of people with intersecting needs, no, katulad ng mga members of LGBTQI++ community. Opo. Syempre, mga kalalakihan, hindi natin sinasabi, Mr. Eric, na wala kayong gender issue. I'm sure meron din kayong nararanasan kasi may mga expectations din sa inyo ang society, di ba? Yes, So kapag hindi nagagampanan yon, sasabihin hindi kayo tunay na lalaki. So that's very discriminatory and stereotypical. So that should be addressed in education, that should be addressed in services, a health service. Minsan ang mga lalaki hindi agad nagpapakonsulta. No, yung health-seeking behavior ng mga kalalakihan is very low in the Philippines. So pag nalaman yung may sakit kayo, medyo malapit ng medyo fatal na pag nalaman na may sakit, ano. So and because this is because of the gender-based stereotypes that as men you should be strong, you should be the provider. So lahat may gender issue. Sabi nga namin sa PCW, kung lahat ng programa, kahit anong programa na may tinutugon ng pangailangan ng tao, pwedeng may gender issue. Ako naman po naniniwala din naman po ako na syempre yung mga kalalakihan, hindi sabi nga nila, 'di ba, men do cry. So meron din kaming
pakiramdam kapag may gantong mga problema. Kailan yung last mong iyak, Eric? Kahapon. Wow. May ganong peno. Nako, umiiyak din ng mga lalaki. Siyempre, may mga emosyon din yan. Halimbawa, tulad ng babae, di ba? Halimbawa, yung asawa mo, lagi mo yata pinapaiyak, no? Ano pong mapapayo mo kay Pao, Edie? Mabait po pero akong importante, asawa. Miss Pao, no? Ang mga kalalakihan ay kapartner natin sa gender and development. Tama. Hindi ito paligsahan ng babae at lalaki. Yun yung lagi namin pinapaliwanag, no? Kapag kami ay nagkakaroon ng opportunity na makapag-discuss, makapag-provide ng technical assistance. Hindi ito labanan na kapag pinaunlad mo yung mga kababaihan, ibig sabihin ibababa ang mga kalalakihan. Tama, hindi The naman intention is to be equal, no? So kung sino yung wala, dagdagan. Diba? Yun yung intent natin, equity and equality. Ayun, Edie Narlino, doon po sa GAD, paano po minomonitor ng PCW ang paggamit po nito nga pong GAD budget ng iba't ibang ahensya at mga lokal na pamahalaan na rin po? Oo, meron silang sinasubmit na dokumento, no? For local government units, nagsasubmit sila sa DILG, sa Department of the Interior and Local Government, at saka sa higher level LGUs. Pagdating naman sa mga national government agencies, state universities and colleges and GOCCs, nagsasubmit sila sa PCW. No? So ito yung tinatawag na GAD plan. Ito aming nire-review at ine-endorse. So ibig sabihin, parang ine-endorse namin, meaning tama yung laman ng kanilang GAD plan. And after that, after the implementation, they will have to submit what we call the GAD accomplishment report. So doon binabangga namin ano yung nakaplano, sa ano yung na-accomplish para malaman natin kung talaga bang natutugunan yung mga gender issues na nakalagay sa kanilang GAD plan. Tumutulong din ang Commission on Audit, no? Very important to acknowledge the COA. Yes, because ang COA is mandated under the Magna Carta of Women to conduct the audit of GAD funds, no? So tinitignan nila yung judicious use of the GAD budget. And of course, yung Commission on Human Rights. Kasi daw, sabi ng batas ng Magna Carta, kapag hindi sumunod ang isang ahensya ng gobyerno, local government units, pwede silang ma-investigate ng tinatawag nating GAD Ombud, which is the Commission on Human Rights. So, ito yung mga mekanismo na meron tayo ngayon to monitor the implementation of our GAD budget. Edie, isa rin po sa mga sinusulong po ng PCW yung Women, Peace and Security o WPS agenda na kung saan umattend din kami dyan. Para po sa kaalaman po ng ating tagapakinig, ano po ba ang layunin po ng WPS? Yes, we have a commitment, no, in the UN SCR, yung 1325. Ito yung UN Security Council Resolution on Women, Peace and Security. Alam naman natin dito sa Pilipinas, meron talagang mga lugar pa na merong pang-conflict, no? Hindi lang yan dito sa Pilipinas, of course, in other countries, alam natin nangyayari ngayon sa Middle East. So kapag may conflict, sino yung affected, di ba? At kadalasan dyan, yung mga women, yung mga marginalized groups, yung mga kabataan. So, ang Women, Peace and Security, ang Pilipinas, meron tayong tinatawag na National Action Plan on Women, Peace and Security. This is, I think, the third iteration of the WPS. Isa tayo sa, I think, two countries, nation worldwide na nakapagkaroon ng National Action Plan on Women, Peace and Security. So, dito, tinitignan natin yung pagpapalakas dun sa partisipasyon ng mga kababaihan sa peace processes, doon sa peace negotiation. Kasi daw sabi, kapag may babae sa peace negotiation, mas kalmado yung nag-discuss ng kapayapaan. Ano? Tapos, syempre, titignan din sa National Action Plan yung safety ng women in peace conflict-affected areas. Kasi marami tayong nababalitaan. And of course, namomonitor na kapag may gulo, kapag may conflict, minsan ginagamit ang mga kababaihan as weapons of war. No? So, nagkakaroon ng rape, nagkakaroon ng sexual abuse, killing of women. So nangyari yan sa ibang ASEAN member states and even in the international communities. And yan yung ayaw nating mangyari at yan yung try nating i-prevent. Actually, Edie, without being biased, no, syempre pag sinasabi nga natin, syempre yung lalaki kasi medyo minsan mainitin ng ulo. So kapag nandyan yung kababaihan, pwede pa silang wag munang ganito. So may mga pagkakataon na nakukuha yung peace talaga sa pamamagitan syempre ng mga salita ng kababaihan na mainhin katulad ng si Pao dito. Ayan. Yes, Edie. Yung feminist approach, parang gano'n. Yes, tama po, Edie, no? At ito nga, at ito nga po, Edie, no, itong noong 2025 po, last year,
20th po ang Pilipinas sa Global Gender Gap Index. Ibig sabihin po, kabilang po tayo sa mga bansang may mataas na antas ng gender parity. Paano po ninyo iahambing ang ating mga hakbang sa ibang bansa? Saang aspeto po tayo malakas? At saka saan naman po tayo kailangang magdoble kayod? Ay, nawala yata. ED, nawala. Oo. Okay. Yes, ito yung tinatawag na World Economic Forum Gender Gap Index Report. Yes po. Dati, Miss Pau, nasa top 10 tayo. Ibig sabihin, isa tayo sa mga top 10 gender fair or gender equal countries. No? Pero last year, nasa 20th rank tayo. Ibig sabihin, may 4 na dimension kasi yung gender gap index. No? Education, health, economic empowerment at saka political participation. So magaling na ang Pilipinas. Almost nasa 98% tayo sa education and health. Sa economic participation, nasa 79%. Pero sa participation in governance, leadership, nasa 37% lang tayo. So yun yung medyo mababa sa Pilipinas. Nakadalawang presidente na tayo na babae. Pero pagdating sa current status natin sa women's participation in leadership and decision making, tayo ay medyo napakababa pa. Ibig sabihin, may mga ibang bansa kasi, Miss Pau, na mas marami ng babae sa kanilang parliament, sa kanilang cabinet. For example, Timor-Leste, yung bagong miyembro ng ASEAN, mataas ang ranking nila sa political participation kasi maraming kababaihan ang cabinet nila. So, ganun, yun yung tinututugunan. At kaya yan yung pinupush namin ngayon para sa ASEAN. Kasi di ba tayo ang chair ng ASEAN. And we are also the chair of the ASEAN Committee on Women. Meron kaming i-organize na 4th ASEAN Women's Leaders Summits sa September. No? At ang team talaga namin dyan ay ASEAN Women's Leadership and Political Participation. So dapat mapag-usapan kung paano pas papalakasin ng iba't ibang ASEAN member states yung empowerment ng women in terms of political participation and decision making. ED, ano po ba yung mga upcoming activities po ng PCW ngayong Women's Month at paano po pwedeng makilahok po yung publiko lalong-lalo na po sa new generations ngayon po na sa pagsusulong po ng gender equality po? Oo. Kanina, so nilaunch na natin, nag-kick-off activity na tayo kanina sa Rizal Stadium, doon sa Philippine Sports Center, Philippine Sports Commission, yan. Kasama namin sila sa sponsor. Dumating si Unang Ginang, First Lady Marcos, at yan yung kick-off. So ano ba yung mga pwedeng gawin? Of course, kita naman natin, meron tayong tinatawag na Purple Wednesdays. So every Wednesday of the month of March, we're encouraging everyone to wear purple just to, be one with the advocacy of Women's Month. And of course, meron kaming nilabas na icon sa Facebook. So yung may mga Facebook dyan, pwede nyo gamitin yung mga profile frame ng Facebook to be one with the campaign. Hindi naman kasi kailangan dumalo kayo sa malaki ang event, but you can do it on your own space. Sa pag-support, Yes. Tapos may mga available na discounts, priority lanes, freebies ang iba't ibang government agency na nakita namin. I think Philippine Statistics Authority will be issuing, I think every Monday meron silang free birth certificate, marriage certificate for women. Wow. Tapos itong mga LRT, MRT, magbibigay din yan ng free rides for women. And of course, meron kaming nilalabas na tinatawag na #SheSays. Ito yung mga empowering words from empowered Filipino leaders. So, yan yung mga ilalabas namin. But of course, we know that different government agencies have their own Women's Month activities. Yes, so, we po. encourage everyone to send your photos to us so that we can compile that in our report for Women's Month. Thank you so much, Aiden Arlene. Pero bago po tayo magtapos, ano na lang po yung pwede ninyong maibigay na mensahe sa bawat Pilipina ngayong buwan ng kababaihan? Sa bawat Pilipina sa ating bansa o even outside of the Philippines, nais namin ipahatid sa inyo na mahalaga ang inyong papel sa paghubog ng ating lipunan at sa kinabukasan ng ating bansa. Ang buwan ng kababaihan ay hindi lamang pagdiriwang ng tagumpay ng kababaihan, kundi pag-alala na rin na patuloy pa rin nating isulong ang pantay na karapatan, oportunidad at dignidad para sa lahat. Pero I would like to give a special message to those
who are at home, no? Yung Yes ating po. mga stay-at-home mom. We have a big role to play in terms of molding the mindset of our children. Kasi ang mga kabataan talaga natin, Miss Pao at saka Mr. Eric, are really very important na ma-inculcate sa kanila yung non-discriminatory thinking, yung empowering thoughts, no? Hindi tayo nag-a-utter ng mga words that are sexist, that are stereotypical. No? Magsimula tayo sa bahay. Turuan natin ang ating mga anak na lalaki ng gawaing bahay kasi Yes dapat po. marunong sila noon, di ba? Dapat Kasi lalaki marunong din sa gawaing bahay. yes, dapat ng care work ay shared, no? So yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Philippine Commission on Women Executive Director Narlene Santos Milyar. Maraming salamat, Executive Director Narlene. Shout out din po kay Miss Giselle Aquino. Mula rin po siya sa Philippine Commission on Women. Yes. Salamat sa pag-assist para makausap namin si ED Narlene So, Santos. maraming salamat po at maligayang buwan na Ng mga mga kababaihan. So, kababaihan. syempre, yung mama ko, babae. So, pinalaki lang ako lang, siya lang yung nagpalaki sa akin talaga. So, sa mga Yes. kababaihan talaga, alam naman natin na sa mga successful na mga nasa likod yung mga kababaihan. Siyempre, At shout hindi out na- ko rin yung... Sige, Yan. ikaw muna. At syempre hindi na ngayon na hindi lang ngayon na panlikuran lang yung kababaihan, kundi nangunguna na rin Nangunguna sila. talaga sila, 'di ba? May mga matatapang din na Yes. latay, 'di ba? Oo, lalo sa office nga natin si Yusek Gades, di ba? Yun. Siyempre yung dalawang mothers ko na si mama tsaka ang aking mother-in-law. At with that, dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po kung may napulot po kayong aral, syempre at mga bagong kaalaman sa tinampok po natin dito sa aming programa. Samahan po ninyo muli kami next week dito pa rin po sa intilan ng Radyo Pilipinas. Napapanood din po sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget Natin page ng DBM at sa Facebook page ni DBM Undersecretary Gades Hope Libira. Antabayanan po ninyo ang susunod na programa ang alamin po ang mainit na balita sa bansa. Susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa pangalan po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran, ako po si Eric Bocal. Ako naman po si Pao Borja Marabilia ng Department of Budget and Management. See you next week alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Usapang Budget Natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang Budget Natin kasama si DBM Undersecretary Gades Hope Libira dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.